Hi guys, kakarating ko lang galing sa delivery ko. So, ang oras ngayon is 12:30 midnight. Alam nyo ba na nakakuha ako ng pagkain ngayon? Kasi yung customer ko, yung instruction kasi, usually yung mga customer pag nag-order kasi yan sila, may instruction sa app na leave it at the door. So, iiwan ko lang sa door nila and then pipicturan. So, isa yan na choice. Pangalawa is hand it to me. So, kumbaga, it's either tawagan ko sila or text ko sila na nandun na ako or pwede na kakatok ako or mag-doorbell ako sa kanila para makuha nila yung bago ko i-complete yung delivery ko. So ngayon guys, yung customer ko kasi nag-decide na kasi ako na mag second last orders na lang yung kukunin ko kasi uuwi na ako para magpahinga na ako eh. Nakakuha kasi ako sa McDonald's tapos yung nilagay ng customer sa instruction is tawagan siya bago ko i-drop off. So ngayon nung nandun na ako sa location, kasi yung nakalagay dun is yung number ng ano niya, yung door or number ng address niya. And then nakalagay dun sweets top daw siya. So meaning to say babaw. And then tawagan ko siya bago ko i-drop off. So, nag-expect ako na residential talaga yung napuntahan ko kasi every time na mag-deliver kami dito guys, nagfa-follow lang kami sa map. So, may map kasi kami. Parang sa ano din, parang sa Pilipinas din, di ba? Na pag may mga delivery, yung Food Panda or ano bang mga delivery meron sa Pinas, na nagfa-follow lang talaga sila sa app. So, ngayon, nung nandun na ako, tinawagan ko yung customer. Dalawang beses ko siyang tinawagan, hindi siya sumagot. Kaya nakapag-decide na ako na tumawag ng customer service. Kasi ganoon naman talaga kami, pag may problema kami, may customer service kami. Pero alam niyo ba yung customer service namin? Nasa mga Pilipino, sa Pilipinas yung office nila. So every time na tatawag kami, taga Pilipinas yung sumasagot. Ang alam ko dati nasa Pampanga banda sila or Makati, depende. Kasi may mga offices sila dyan sa Pilipinas na every time tatawag kami, Filipino talaga yung Filipino at saka Indians, ganun lang. Pero usually Filipino. So ngayon guys, nung tumawag ako, sabi sa akin ng Sir, anong gagawin ko nito na hindi naman residential to, yung sabi ko. Natawagan ko, hindi naman sumasagot. Tapos, sabi niya, sige, iwan mo lang dyan. Talaga, iiwan ko lang. Yung naisip ko, kung iiwan ko dun, ang daming homeless dun. Kukunin lang ng homeless. Kaya, sige sir, i-ano ko. Pero hindi naman siya naghumingi ng picture eh. Sinabi ko lang yung address na, dito ko iiwan sa isang establishment sa labas. Siyempre, tatapon lang nila yun, kaya kinuha ko na. O kaya hindi ko na nilagay dun. So, automatic na yan pag may mga ganun guys. Tapos, it's either itapon mo yan or sa'yo yan. So, hindi ko tinapon. Eto siya guys. Sa McDonald's. Alam mo ba yung total nito? Kasi may resibo pa talaga. $33 or $34. So, mag-unbox tayo. Actually, busog ako ngayon kasi bumili ako ng manok sa 7-Eleven. So, kumain ako. So, eto, wala naman akong mabibigyan. So, akin talaga to. Tinext ko si Troy, hindi naman siya nag-reply. So, bahala siya. So, bukas kakainin ko to or ano yung mag-unbox tayo guys. So, eto yung swerte minsan na makakain ka. Pero, syempre, kawawa din yung customer. Kaso lang, pag may mga order talaga sila, kailangan bantayan nila or kumbaga tingnan nila yung phone nila na dapat hindi unattended kasi pag hindi talaga namin sila makontak, magkakaproblema talaga. Hindi namin maibibigay yung pagkain sa kanila. Especially pag mali yung address nila or something like that. So, ano magagawa namin? Nagtatrabaho lang naman kami, di ba? Tsaka magkano lang naman bigay sa akin nun? $6, 7 kilometers. Ito na pala ako. Minsan,
Nung dati nakakain talaga ako always kasi may mga mali-mali yung mga address, mga ganun. Sa amin na talaga yan. Or cancel order, mapasa amin na rin yan. So ito, akin na to. Unbox tayo guys. Naku, good flow po pala to. Juice. Root beer. French fries. Dalawang ganito, French fries. Ito pa, French fries. Tapos burger. Yun lang.